Hindi na nakatiis si Kevin Durant nang sinabi ng isang fan na mas better ang EuroLeague kesa NBA. Ito rin ay after nga ng comment ni Kyle Hines na ang NBA parang checkered or kung dito sa Pilipinas dama or perdigana, ang EuroLeague more on chess match. Nag-reply ang isang fan doon na walang depensa sa NBA at hindi rin makakapag-average Joel Embiid ng 30 points per game sa EuroLeague. So malaking epekto rin kasi yung sinabi dati ni Noah Lyles dahil ginagamit na yun na narrative ng mga fans. Hindi pa nanalo sa World Cup ang Team USA pero yung Olympics pinaghahandaan na nila. So hindi naman bago na si Kevin Durant laging tambay sa Twitterverse at nakipagbakbakan siya ng comment doon. Hindi rin naman bago si KD sa EuroLeague dahil ilang beses na rin siyang pumunta sa Europe para manood ng games at mag-party. Pero ito yan, kapag naman pre-season games, meron ding laro ang isang NBA team versus EuroLeague team. Ang overall record doon, 75-16 since 1978. Makikita nyo naman sa screen ang record na yon. 36-4 ang isang NBA team kapag ang gamit nilang referees mula sa NBA. Ang pinakadikit na record doon kapag ginamit na rule ay NBA na may kasamang 2 referees at isang EuroLeague referee. Nasa 16-9 ang record na yon. Ang naging komento kasi dati Noah Lyles, magagamit yun ng mga fans hanggat hindi pa ulit nagcha-champion ng Team USA sa Olympics next year. Pero world champion kasi yung usapan, hindi Olympic champion. At isa pa, kung meron kasing mga gumamit na commentator sa katagang world champion sa finals or sa playoffs, gagamitin din yun ng mga fans. Dahil si Kevin Durant kapag nakakadinig ng ganun or nakakabasa, hindi yun mapakali, parang nangangate, kaya pupunta agad sa Twitterverse. Si Russell Westbrook naman sinabi sa isang interview na bagong simula yung sa Clippers. Pumirma siya ng 2 taon doon hanggang 2025. Nasa player option nga lang yung 1 taon doon at 36 years old na rin siya. Yung paglalaro niya kasi sa Clippers, retirement plan niya na yon. Dahil para mapalapit siya sa kanyang pamilya din. Dati niya pa sinabi yun. Kasama din niya si Kawhi at si PG until 2025. Depende din kung sa dalawa na yon merong aalis dahil naka-player option din. Ito rin kasi ang last season ng Clippers sa Crypto Arena dahil sa report 2024-25 season ang plano nilang lumipat sa bagong arena. So hindi na makikihati ang Clippers sa Lakers. Based din kay Steve Ballmer, mabibigyan nila ng intimidating at home court advantage talaga ang Clippers sa bago nilang arena. Naka-base kasi ang design na yon sa mga football field sa Europe. Andun din si Westbrook nung inopen or yung ceremony na ginagawa ng arena na yon, iba pa to sa groundbreaking. Sa mga nakarang taon din, ang Clippers ang isa sa mga team na merong disadvantage regarding sa schedule dahil kahati nga nila ang Lakers. Kaya nagkaroon din ng mahabang road games ang Clippers noon. Lalo na noong nakaraang playoffs na binanatan pa ni Paul George yung schedule dahil tagilid talaga sila doon. Base din sa report, ito na nga ang last season ng Clippers sa Crypto/Staples Center. Kasabay din noon si James Harden after ng report, umayaw na ang Clippers sa trade sa kanya. At ang team din na nag-iisang mayroong interest dito kay Harden, ito nga yung Clippers. Ang dahilan di umano nitong si Harden kung bakit gusto niya lumipat dito sa Clippers dahil si Steve Ballmer ang willing magbigay sa kanya ng malaking kontrata. Kung ganun din naman ang habol ni Harden, bakit hindi na lang niya intayin yung free agency next season? So ang nag-iisang dahilan kasi noon yung bird rights ni James Harden. Pwede kasing lumagpas sa salary cap ang contract ng isang player kung nasa bird rights pa siya. Magte-take effect pa rin kasi yun kahit si Harden ma-trade papuntang Clippers kesa pumirma siya bilang free agent. Kung matitrade kasi si Harden doon, siya ang magiging ikatlong highest paid player sa Clippers at hindi rin naman siya mabibigyan ng malaking kontrata kung pipirma siya bilang free agent talaga. Sa nakaraang free agency, nakita rin kasi doon na hirap na rin kumuha ng malalaking kontrata yung ibang mga players at wala din nabigyan talaga ng mahabang taon doon. Bukod na lang siguro kina Van Fleet at dito kay Kyrie na may malaking kontrata kaso nasa 3 taon yun. Iba pa to sa merong mga contract extension dahil hawak ng team yung mga bird rights nila.
Parang masagwan pakinggan. Sa report din, umaasa pa si Harden na matitrade pa rin siya sa Clippers ngayong taon. Pero kailangan niyang unahing makapaglaro muna sa Philadelphia dahil kung hindi, may rights ang Sixers na i-block siya na mag-sign sa kahit anong team at kahit anong liga. Kinall out na rin siya ni Commissioner regarding sa publicly paghingi ng trade, paalis ng team. Lalo niya yung sinabi pa niya kay Daryl Morey.